Hello, 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 people of God. Isang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At tayo po ay magsisimula na sa ating pananambahan. So, isang pagpapala po ang makasama kayong muli sa ikalawang linggo ng ating pagsamba. So, ngayong araw na ito, pag-aaralan natin kung paano natin mapapalakas ang ating relasyon sa ating Panginoon. So, most especially sa loob ng ating pamilya. So, salamat sa bawat isa na naririto at tayo'y sama-samang magpupuri sa ating Panginoong Diyos. Naway, maging bukas ang ating puso sa kanyang mensahe at magkaroon tayo ng mas malalim na pagmamahalan sa isa't isa. So, halina't purihin natin ang ating Panginoon Diyos ngayong umaga. So, dako na po tayo sa ating call to worship. So, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Psalm 133 verse 1. Ang sabi po dito, tayo pong lahat ay tumayo. Okay. Ang sabi po dito sa Psalm 133 verse 1, kay gandang pagmasdan at kay sarap pakinggan, kung ang magkakapatid ay laging magkakasama. Yan po, tunay po talaga na wala nang hihigit pa na tayo ay nakikita-kita, nagsasama-sama sa gawain ng Panginoon. Most especially ngayong araw na ito ng linggo na kung saan tayo may kapahingahan sa ating Panginoon. So praise the Lord na naririto tayo sa umagang ito. Tayo pong lahat ay dumako sa ating panalangin. O Diyos naming Ama, salamat po sa biyaya ng pamilya. Sa araw na ito, nais naming matuto mula sa inyong salita kung paano namin mapapalakas ang aming relasyon sa isa't isa. Naway ang aming pagsamba ay maging kalugod-lugod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Halina't tayo po ay mag-worship sa ating Panginoon at itaas ang kanyang pangalan at patuloy nating dakilain ang Diyos na dakila. Amen. Amen. Tunay nga na kung tayo po ay sama-samang magpupuri sa Panginoon, tunay tayo ay magagalak. Amen? Amen. Sabi po sa salita ng Panginoon sa Isaiah 40 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So as a family in the Lord, if we will wait for Him, He will renew our strength. If we run, we will not grow weary, and if we walk, we will not be faint. Amen? Hallelujah. Kaya sa araw po na ito, kung tayo po ay sama-samang papalakpak at itataas ang ngalan ng Panginoon, tunay na magagalak ang Panginoon sa atin. Hallelujah. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa patuloy na kalakasan na pinagkakaloob niya sa atin sa araw-araw. Amen and amen. Hallelujah. At sabay-sabay po natin awitan ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa araw nito. Yes, Jesus. Balakpak po natin ang ating mga kamay. Yes, Jesus. You are the everlasting God. Hallelujah. Us as we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon
rise as we're waiting upon the Lord. Hallelujah. Strength to rise as we wait. We will wait upon the Lord. We will wait upon the strength to rise. Strength to rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will strength to rise. Strength to rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength to rise. Strength to rise as we wait upon the Lord. We will wait. Hallelujah. Our God. Our God. You reign forever. Our hope, our strong believer. Our God. Our God.
Let's continue to worship the Lord. Hallelujah. Anyayahan po natin ang Espiritu ng Panginoon, ang Holy Spirit sa mga oras na ito. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa patuloy mong pagsama sa amin, Panginoon, sa kalakasan na pinagkakalob mo sa amin, Lord God. Sa buhay, Panginoon, sa hininga, Panginoon. Kaya kami nananatiling nakatayo at naglilingkod sa iyo, Panginoon, at nagpapasalamat, O God. Yes, Jesus. There's nothing more that will ever come close. Nothing can compare. You're a living hope. Your presence, Lord.
Tunay nga, Panginoon, Ikaw ang ninanais ng buhay namin, Panginoon. Kami ay naririto, Panginoon, para magpasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming buhay, O God. Salamat, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na aming pamilya, na aming kaibigan, na aming kasama sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, na kami ay nagpapalakasan para sa muling pagbabalik mo, Panginoon, Ikaw ay aming makakasama, O God. Kaya naririto kami, Panginoon, dahil sa kabutihan na pinagkaloob mo sa aming mga anak mo. Hallelujah. We worship you, God. Yes, Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness
strength for every morning, Panginoon, na pinagkakaloob niyo sa amin, O God. Kaya kami naririto, Panginoon, itataas namin ang iyong ngalan. Hallelujah. Lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan mo lamang. In Jesus' name, Amen. Praise God sa ating pag-aawitan. Tunay po na ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan at siya ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Ngayon po, ang salita ng Diyos ay nagbibigay liwanag sa ating buhay. So, sa umagang ito, pakinggan natin ang mensahe ng Panginoon na magtuturo sa atin kung paano natin mapapatibay ang ating pamilya ayon sa kanyang kalooban. So ngayon, ihanda natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo ay matuto kung paano natin may papatibay ang ating relasyon sa ating pamilya ayon sa kanyang kalooban. Para po sa ating scripture reading, tinatawagan ko po si Pastor Rafi Malang. Good morning. Ilabas po natin yung ating mga holy cellphone para po sa ating scripture reading. Kung kayo po ay walang dalang Bible, I'm sure meron kayong dalang cellphone. Kaya ilabas natin ang ating mga holy cellphone. Pero bago yan, ay gusto ko lang basahin itong kasi sabi ay ito isinyer lang doon sa isang GC ng mga men. Ngayon daw ay Husband Appreciation Day. So, merong mga ilang quotes dito patungkol sa husband at related sa marriage. Sabi rito, after marriage, husband and wife become two sides of a coin. They just can't face each other, but still, they stay together. When you are in love, you wonder what happened. But once you get married, you wonder what happened. Sabi ni Steve Jobs. Ito pa isa, sabi ni Brad Pitt, yung kamukha ko. Para ayaw naman, nasa mid pa si Jenny. Hindi makapaniwala. Sabi niya, nawala tuloy. Marriage is a beautiful forest where brave lions are killed by beautiful deers. So today daw is a National Husband Appreciation Day. Ewan ko kung pati dito sa atin o sa US lang ito, no? Pero it's a good thing na take time to appreciate mga wife, appreciate naman natin yung ating mga husband, no? So pwede ba tayong tumayo para sa ating scripture reading? Ating scripture reading ay matatagpuan sa Ephesians chapter 4, 29 to 32. I'll be reading in Tagalog, pagkatapos ay babasahin din po natin sa English. No? Sabi po rito, Ephesians 4, 29 to 32, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakaririnig. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Sabi sa English version, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God. Ang Diyos po ang magpapala sa Kanya salita. Pwede na po tayong makaupo.
Salamat po, Pastor Rapi, sa pagbasa ng salitang ng Diyos. Ngayon naman po ay ihanda natin ang ating mga sarili, ang ating spiritual na tenga sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tinatawagan ko na po ang ating pastor, si Pastor Vlad Venus. Good morning po sa ating lahat. Amen. Happy Valentine's Day kasi February na talaga ngayon. Amen. Tayo po ba ay masaya na nandito ngayon? Amen. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon dun sa mga nagkasakit na pinagaling niya, no? At nagpapasalamat din ako na kasi yung anak namin na nakalmot ng pusa nung Saturday si Gideon. Salamat sa Panginoon kasi hindi niya kasi sinabing nakalmot siya, gabi niya na sinabi. Si Kati pa nakakita dito. Buti na lang may bukas pang animal bite center na patakbo pa namin. Kasi nung time na yun, taas ng lagnat. Kasama ko siya rito nung Saturday ng hapon. Kaya taas biglang naglilagnat. Yung pala nakalmot ng pusa. Salamat po sa kabutihan ng Panginoon sa ating lahat, sa pamilya natin. Ngayong buwan po ay ang atin pong tema ay tungkol sa pamilya. Yung relasyon natin sa pamilya, kamusta na ba? At yung ating unang ministry, syempre yung ating pamilya. Sige, tayo po'y manalangin. Salamat po Panginoon sa umagang ito. Sa buong isang linggong sinamahan mo kami sa aming pakikibaka, sa aming mga trabaho, sa paaralan, at kung saan man kami, Panginoon, napupunta ay nandoon ka. Lagi ka namin kasama, hindi mo kami iniiwanan. Mawala man yung iba, pero ikaw, hindi mo kami iniiwan, Lord, sa lahat ng laban. Salamat po, Panginoon, dahil mabuti ka. Maging sa aming pamilya, sa aming mga mahal sa buhay, ay tunay nga, Lord, na hindi mo kami iniiwan at pinababayaan kahit minsan, Panginoon. Salamat, Lord. Dalangin ko nga, Panginoon, sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita. We pray, Lord, na ikaw ang patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan. Tago mo ang iyong lingkod sa iyong likuran. Ikaw ang maging kahayagan, Lord, sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito, Panginoon. At dalangin ko, God, kung ano man ang mga balakid ng diablo, winawasak namin sa pangalan mo, sa pangalan ni Jesus. We bind all the works of evil spirit right now in Jesus' name. Salamat po. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming itinataas. Maging sa lahat sa amin, Lord, we pray na ang aming tenga, ang aming puso at isipan ay maging handa sa pakikinig ng salita mo. Sana, Panginoon, ito'y magtumimo sa aming puso at isipan. Ito'y tumubo sa matabang lupa, Lord, at mamunga pa ng maraming beses, God. Salamat, God. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Ang relasyon po sa pamilya ay sa pinaka magandang pagpapala po sa Diyos. Ngunit maaari po itong maging isang challenge sa atin, sa bawat isa sa atin. Bagamat ang pag-ibig po ay ang pag-ibig yung nagbubuklod po sa ating mga pamilya, yung minsan ang hindi po pagkakaunawaan, masasakit na salita at yung hindi napapatawad na pagkakamali ay maaari din pong magiging makakasira doon sa isang pamilya. May mga halimbawa po tayo diyan eh. Meron po kasing isang tatay na isang tatay binigyan niya po yung kanyang anak ng martilyo at pako. Sabi sa kanya ng tatay, kapag tuwing ikaw ay nagagalit at makakapagsalita, sabi sa anak to, kung ikaw ay magagalit at makakapagsalita ka ng masakit, ipako mo na lang to sa bakod, yung bakod kahoy. Ginawa naman yun ng bata, sinunod niya yon. At nung habang tumatagal, time goes by, habang ginagawa yun ng kanyang anak, napansin niya na ang dami na palang nakapako doon sa bakod. Tapos ngayon, ang ginawa ng bata, tinanggal din niya yung pako na yon. Nung after niya tanggalin yung pako, ang dami ng butas. Parang ito, pakuan mo, tanggalin mo, butas na. Ngayon, sabi nung tatay niya, anak, ganyan din yung yung epekto kapag masakit ka magsalita. Nag-iiwan niya ng sugat o marka sa puso. Pag sinabi mo na kasi yung isang bagay, sabi nga po nila, sampaling ka na lang, wag ka na lang pagsalitaan ng masakit. Yung kumbaga mentally and emotional torture. Di ba? Na lang, tapakin mo na lang ako, tol, pero wag mo akong salitaan ng ganyan. Mayroong mga times na nangyayari yan sa buhay natin, sa ating pamilya, lalo na yung away magkapatid, tampuhan, hindi naman po nawawala yan, wala naman
perpektong pamilya. Yung pong kwento na to ay nagpapakita sa atin ng halaga ang ating mga salita at kilos ay dapat pagtibayin. Kasi po ang pagsira kasi sa relasyon nagsisimula yan doon sa yung alitan eh. Yung mga salita na wala namang kabuluhan sinasabi mo doon sa pamilya mo. Minsan dahil masama yung mabigat yung dibdib mo, nasasabi mo hindi maganda. Yun po yung nagiging dahilan ng pagkasira ng isang pamilya o relasyon. Sabi dun po, binasa kanina, yung sa Ephesians chapter 4, 29 to 32, ang tinuturo po sa atin dito ni Apostol Paul, ay kung paano po natin palalakasin yung relasyon sa ating mga pamilya. Amen? Yun po yung tinuturo doon, yun po yung pinipinpoint dito ni Apostol Paul. Kung paano natin pagtibayin yung ating unang ministry. Ano po ba yung unang ministry natin? Hindi family, hindi po yung music min, hindi yung youth, on everything dito. Yung pamilya muna. Kailangan establish maayos. Okay? Number 1 po. Sa ating point number 1, sabi doon, sa Ephesians chapter 4:29, sabi diyan, magsalita ng salitang nakakapagpatibay, hindi nakakasira. Again, pag may sasabihin ka sa kapatid mo, sa kapwa mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sana yung makakapagpatibay, hindi yung nakakasira. I-highlight natin doon, huwag kayong magsasalita ng masama, kundi yung makakabuti at makakapagpatibay sa iba. Ayon sa kanilang pangangailangan upang ang inyong mga salita ay nakakapagdulot ng pagpapala sa kanila. Kaya dapat, pag nagsasalita tayo, may kabuluhan, yung makakapag-encourage ka. Minsan nga, alam nyo, may mga pagkakataon sa ministry, maraming sablay. Kaya lang kung palaging yun ang nakikita mo, hindi ka makakapag-encourage sa didi-disciple mo eh. Baka mamaya isang araw, hindi na yan babalik kasi puro ka na lang nakikita mo yung mali niya. Wala nang perfect sa'yo, nasa pinto pa lang, nakakunot na yung noo. Sabi doon, pinapaalalahanan po tayo dito ni Apostol Paul na iwasan po natin yung magsalita ng masasakit at yung mga maaanghang kung ika-ika nga. Dapat nga ay gumamit tayo ng mga salitang nakakapagpatibay sa isang tao o encouragement. Na ito yung nakakapagbigay sa atin ng biyaya sa ating mga pamilya. Alam niyo po, ang word of encouragement is a blessing. Kapag ikaw ini-encourage ka ng tao o ng kaibigan mo, blessing po yun. Kasi meron kang kaibigan na pinapalatatag ka, ini-encourage ka. Hindi ka nadapa ka na nga, sinipa ka pa. Dapat itayo ka. Paano po ba natin to dapat gamitin sa buhay natin? Paano natin to ipapamuhay? Una po doon, dapat magbigay tayo ng papuri kaysa mamintas. Appreciate mo na lang. Kagaya na lang sa music. Last time, nung nag-meeting nga, nabalik tanaw namin yung past na yung mga pumalit dito, mga bubut pa. Pagdating sa music, talagang, yan eh. Pero hindi naman pwedeng, lagi mo silang, laging sabit laging wala sa timing Minsan pwede mong sabihin, lagi na ganun, kaya lang, hindi panghihinaan sila ng loob. Sabi nga rin ni Paul, lalo na sa mga anak natin, wag natin sila laging pagalitan ng yung araw-araw na pinapagalitan mo. Mga ganon. Kasi panghihinaan sila ng loob. Wala yata ako para wala na akong ginawang mali. At puro mali na lang, walang tama. Ganito sa atin, sa ministry, sa pamilya. Alam nyo, minsan nga, kapag nung youth ako, pagka lagi na lang mali ka, parang sabi ko, ba't pa ako nandito? Huwag na kaya ako pumunta rito. Wala na akong tamang ginawa, lagi na lang mali. Walang nag-i-encourage. Masarap po kasi pag may nag-i-encourage. Na kahit na yung tao o yung kapatid mo, hindi niya talaga maibigay yung best niya, pero para sa'yo, best yun. Best yun. Sasabihin mo sa kanya, iba yung galing mo, tol. Iba yung galing niya. Siya, okay yung sinabi sa akin, magaling pala ako. Diba? Parang ganon. Pangalawa po doon, kailangan pumili po tayo ng salitang nagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga. Pagmahal mo yung pamilya mo, yung nanay mo, tatay mo, kahit na yung sinigang, minsan parang nilaga yung lasa, appreciate mo yun. Masarap, Nay. Masarap na yung paksiw mo Diba? Nay, parang, minsan yung nanay ko, binibiro ko, pag maalat yung timpla, Nay, para ako sumisid Nakainom ako ng tubig, tubig dagat.
Ginagawa ko na lang, pero hindi naman personal yon. May mga ganon. Kailangan, pag may sinasabihin ka, kahit katrabaho mo, kaklase mo, dapat nai-encourage siya, hindi siya nahihila pababa. Kaya nga mapapansin nyo, yung mga kabataan natin dito, nag-improve. Sa awa ng Lord, puro encouragement. Minsan sasabihin mo, gumaling ka na, nakakapag-post ka na ng mga cover. Medyo may humbleness pa rin. No? Hindi nga po kasi hindi ko pa kaya. Nararamdaman mo yon. Yung encouragement, nag-grow sa buhay nila. Tsaka pangatlo po, iwasan po natin yung pagsigaw. O yung mga masasakit na salita kapag galit. Totoo naman po kasi yun eh. From the bottom of our heart, mouth speak. Kapag galit tayo, marami ka talagang maaanghang na pakakawalang salita dyan. Ang hirap minsan. Minsan nga, ako nga lang sa akin, this month, puro sakit yung puso ko eh. Alam nyo yun? Hindi ko akalain na may mga bagay palang mangyayari na hindi ko inaasahan. Masakit dito. Kaya lang, ang hirap talaga pag galit ka, marami ka talagang masasabi. Kaya maganda, huwag ka na lang magsalita. Siguro sa ibang bagay mo na lang ibaling para wala kang sabihing mas salita. Meron po ditong isang kwento na example na meron ditong batang babae, isang dalaga. Yung anak niyang dalaga kasi dito ay tinanong niya, anak bakit ka, sabi nung nanay, nak bakit ka umiiyak? Sabing ganon. Sabi nung anak niyang dalaga, sabi po kasi nung teacher ko, wala daw ako mararating sa buhay. Teacher yung nagsabi. Niyakap ng nanay. Tapos sabi ng nanay niya, anak, ikaw yung nilikha ng Diyos, na ikaw yung pinakamagandang nilikha ng Diyos dumating sa buhay ko na meron kang purpose kung bakit ka binigay ng Lord sa amin. May reason ng Lord kung bakit kanya binigay sa amin. Napakaraming potensyal, maraming bagay o potensyal na nakikita ako sa iyo, sabi nung nanay niya. Alam nyo, dahil po doon sa simpleng salita na yon, yung anak nabuhayan. Oh, magaling pala ako, sabi ng nanay ko. Alam nyo, nung araw sa mga bata, mga kalaro namin, lagi namin sabi ng nanay ko, gwapo daw ako. Sabi nung tatay ko, nabait daw ako. Lagi nating pinaniniwalaan yung sinabi ng tatay natin o ng nanay natin sa atin. Yun yung kumpiyansa mo pag nag-apply ka ng trabaho. Sabi ng tatay ko, matatanggap ako kasi magaling daw ako. Yun ang panghahawakan mo eh. Hindi naman yung tinapos mo eh. Pagdating mo dun sa company, pakialam namin sa'yo. Wala ka pa ngang experience. Pero dahil doon sa encouragement na sinabi ng magulang mo sa'yo, panghahawakan mo yun. Yun yung baon mo. Pagdating mo doon, maaga, o ano pa man, hindi ka panghihinaan ng loob. Kagaya nung nangyari doon sa bata. Down na siya eh. Pero dahil sa nanay niya, in-encourage siya. Kaya importante po sa ating buhay bilang isang mananampalataya, sa ating pamilyang Kristiyano, dapat po, ini-encourage natin. Yung anak nga namin, isang beses umiiyak sa pauwi, malungkot kasi hindi daw siya na perfect, di niya nakuha. Sabi ko, okay lang yan, mahalaga nakapasa ka. Hindi yung, para sa aning mga magulang, kung ano yung iuwi ng anak mo, best na yun eh. Wala naman tayo doon. Ako nga, nag-uuwi ako nung araw ng 3. Masaya naman yung nanay ko eh. Yung ate ko lang hindi. Okay? Pangalawa po, dito sa Ephesians chapter 4 verse 30, yung pamumuhay ng may kabanalan. Sabi doon, at huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Tandaan po natin, ang Holy Spirit, ayan po yung ating shield. Yan po yung mark, nakatato na yan sa atin. Tandaan natin. Minsan po kasi ang banal na spirito sa ating pamilya nawawala, na-o-open. Sabi doon, kapag tayo ay nagkakasala sa ating pamilya, tulad ng pagiging mapagmatigas, malupit, o hindi nagpapatawad, ayan po yung nagiging dahilan kung bakit ang Holy Spirit ay nalulungkot. Sabi doon, nagiging sanhi po ng mga kalungkutan na to ay yung hindi lamang sa ating relasyon sa Diyos, kundi pati na rin sa ating mga mahal sa buhay. Tandaan po natin, ang banal na spirito po yung lagi nating kasama. Siya po yung ating guide.
So yung ating guidance na every time sa pamilya natin, nalulungkot yan kapag may ginagawa tayong pagkakamali o kasalanan sa loob ng ating pamilya. Ang banal po na espiritu ay nalulungkot kapag tayo ay nagiging sanhi ng sama ng loob sa ating pamilya sa pamamagitan ng masasakit na salita o kilos. Kagaya lang sa kapatid mo, pag may katampuan kayo, yung isa binilhan ni nanay, yung isa hindi, actions speak louder than words. Magdadabog, galit, sinisipa yung upuan, ba naman yan? Binila ng naka-Samsung, ako, Oppo. Ganun, nagmamarmoring, ganyan. May mga pagkakataon ganun. Pero alam niyo po ba, the more na nagkakasala tayo sa ating pamilya, nalulungkot po ang banal na spirito. Kaya wag po nating hayaan na hindi tayo mamumuhay ng may kabanalan. Dapat tayo po ay living with righteousness. Amen? Sabi dito, paano ba natin to dapat ipamuhay? Number 1 doon, magbigay galang tayo sa banal na spirito. Kapag tayo po ay spiritual baptized, makikita po yun sa atin. Last Sunday, doon po sa aming discussion, doon sa aming level 3, na-discuss yan about, ang topic kasi namin about spiritual baptism. Kasi maraming mga iba, sabi, yung ibang mga paniniwala ay kapag ikaw ay spirit baptized, ay may nangyayari sa yung ibang bagay na may outcome, parang ganun. May mga masasabi ka na salita na gawa ng banal na spirito. May mga ganong context, pero ang bottom line, ang importante po, ang Holy Spirit nakikita sa atin. Sa kilo, sa pananalita, and everything. Kasi siya po yung kasama natin. Kaya mahalaga, bigyan natin siya ng galang, irespeto. Pangalawa, huwag tayo gumawa ng kasalanan na ikasira ng iyong pamilya. Alam na natin yan kung ano yung mga bagay na nakakasira sa ating pamilya. Kung kaya ang banal na spirito lumalayo, na sasaktan dahil sa ating ginawa. At pangatlo po, ipakita mo sa Diyos na ikaw ay tunay na anak niya, di ba? Kapag ikaw ay tunay na anak ng Diyos, nasa iyo ang banal na spirito. Mababasa po natin yan sa John chapter 1, 12 hanggang 13. Ikaw ay binigyang karapatang maging anak ng Diyos kapag ikaw ay sumampalataya sa Kanya. Amen? Palakpakan naman natin ang Lord. Meron po ritong isang halimbawa, merong isang youth member ng music team na masipag naman siya at determinado sa mga gawaing sa simbahan. Pero ngunit sa kabila nito, meron pala siyang lihim. Siya pala ay matigas ang ulo at hindi marunong makinig sa mga sinasabi ng kanyang mga magulang. Okay? Kanina yung topic sa devotion, Colossians chapter 3 verse 20. Sumunod tayo sa ating mga magulang, di ba? Yun ang kanina eh. Kung kaya ang kanya pong ina ay yung nanay niya, hindi niya na matiis. Sabi niya, yung anak ko, ang ganda ng pinapakita sa church. Ang ginawa ni nanay, kinausap ngayon yung pastor. Pastor, pinaalam niya, nakiusap muna na wag muna sanang patayuin yung anak niya dito. At ayusin muna yung relasyon sa kanilang pamilya. Tama naman, yung nanay. Kaya nga ang nakakaalam sa atin, yung mga magulang natin. Hindi ko makakalimutan, nung kami po ay magkakasama pang 3 ng mga ate ko, sila yung ahead sa akin eh. Sa bahay, pag nakikita yung galawan, nako, isusumbong ka agad ako doon sa pastor. Pastor, wag nyo na munang patayuin si Vlad ah. Bakit? Hindi yan, may ginagawa yan, hindi gumagawa ng assignment, tinatamad, tapos lagi nandito. Hindi muna ako, bawal ako dito. Mga ganon, mga simpleng bagay lang. Kailangan kasi, wag nating ngayaan na may inaalagaan tayo. Nandito tayo, nakikita. Pero behind the scene, meron ka mga ginagawang pagkakasala o pagkakamali sa iyong pamilya. Amen? Ito po yung tanong. Kamusta naman po yung unang ministry nyo kay Lord? O tanungin mo yung katabi mo, kamusta yung unang ministry mo? Diba? Kayo makakasagot niyan. Pangatlo po, sabi doon, pangatlong punto, doon tayo sa pangatlong punto, iwaksi po natin ang sama ng loob at galit. Sabi doon sa Ephesians chapter 4 verse 31, alisin nyo ang lahat ng sama ng loob. Poot, galit, pag-aaway, paninirang puri, at lahat ng uri ng kasalanan. Kailangan alisin natin. Pag sinabing iwaksi, labanan natin na wag natin itong gagawin. Ang sama po ng loob kasi
at galit, yan po yung lumalason sa isang relasyon. Kapag lagi kang galit, masama yung loob mo, kailangan mo na yata sa anger management, kailangan pumunta ka na yata doon, lagi ka na lang galit Kaya po, inihikayat tayo ni Apostol Paul na alisin natin to dahil ito ay nakakapagdulot ng hindi pagkakaunawaan, away, yung pagkakawatak-watak ng isang pamilya, yung po yung pinagmumulan. Kaya mahalaga po sa atin bilang isang mananampalataya, isang pamilyang Kristiyano na may takot sa Lord, hindi lang tayo maka-Diyos, dapat makatao rin tayo. Minsan masyado tayong righteous. Pero yung pamilya, yung kapatid mo, yung magulang mo, hindi mo ginagalang. Hindi ka nagiging makatao. Wala kang humility sa bahay nyo. Dapat meron. Pag nakiusap yung tatay mo, pagbigyan mo. Wala namang problema doon. Kahit makulit na yan. Pag may edad na kasi makulit Okay lang, sige. Para lang maiwasan. Alam nyo yan. Kaya minsan may sa akin, kulit. Ang kulit kasi buro nung tatay ko, yung nanay ko, kulit. Mo na, yung pinsan ko nga lang, yung nabubuhay patiyuhin ko. Tol, nung pinag-pray ko, sabi nung bumaba ako, Tol, dapat pinag-pray mo din na baguhin din yung kaisipan ni tatay. Ganun yung atake nung pinsan ko Kasi kiniwento niya na yung mga Sabi ko, kuya, ikaw yung naliwanagan dito. Unawain mo na lang kasi may sakit siya later on, nakita ko, nagbabago na, hindi na pinapatulan. Hanggang sa nawala yung tiyuhin namin, naging maganda naman yung relasyon. Yun yung importante doon. Yung iiwanan nyo, naghiwalay kayo, maayos yung relasyon nyo. Mahirap yung hindi naiaayos yung relasyon. Puro na lang galit, wala na lang akong tamang ginawa, lagi na lang akong mali. Si Mrs. lagi na lang tama. Si Mr. laging mali. Pagka sinabi mo kay Mrs., lagi na lang akong mali, wala na akong tama, sasabihin sa'yo, tumigil ka. Tapos sasabihin, pag sinabi mo, lagi na lang akong mali, nagkakamali ka. Tamo, mali nga ako talaga. Nagkakamali ka, hindi ganyan. Mali na kaagad, wala ka ng tama. Pero alam nyo, sa atin, ipakita natin sa ating mahal sa buhay na nagmamahal tayo. Kaya hindi tayo dapat laging boss sa kanila. Meron po ritong isang example, may isang mag-asawa, laging nag-aaway. South and North Korea ang dating. South-North, away sila. Tapos pagkatapos po ng isang matinding away, nakaka-relate ako dito hindi makatulog yung lalaki. Parang may napagkwentuhan ako nito nung linggo Hindi daw makatulog Kasi hindi siya mapalagay kasi hindi kami okay ng misis ko. Hindi ako sanay na matutulog kami magdamag tapos hindi kami okay. Kaya ginawa na ito ni Mister, gumawa ng sulat, love letter. Humingi siya ng kapatawaran sa mga sinabi niya. Ayaw daw niya kasing matulog na meron silang, hindi sila okay. Magkagalit sila. Sabi ng asawa niya, ayusin natin to, please. My loves. Kung ano man yung tawag niya, my dear. Ganyan. Kaya nung kinaumagahan, nung parehas silang bumangon, nagpray na sila ng magkasama at saka nagkaayos na sila. Yung pong humility, yung pagpapakumbaba, importante po yan para po buwagin yung pader ng sama ng loob. Kasi kapag may samaan kayo ng loob, mahirap talaga ako. In my experience ko yan. Kinikwento ko nga nung Sunday sa kanila, kahit na siya yung mali Siyempre, ayoko. Mula nung magkasama kami, hindi ko kaya na matutulog kami na hindi kami okay, di ba? Siyempre, nandun ako. Siyempre, pag nagagalit-galitan siya, nandun siya sa sala. Ako nandun. Dumating kami sa punto noon, pero ang ginawa ko, para kang sundalo na, kahit na yung pride natin bilang lalaki, bababa mo yung plug mo. Baba ko yung plug ko, pinuntahan ko siya, sinuyo ko. Ayaw pa nga, alam mo ba? Ayoko, galit ako. Alam niyo yun? Kaya nung binabasa ko to, binigay ni pastor, ako to Ginawa ko, binuhat ko. Ayaw man, kunwari pa, alam mo na may mga babae, mga misis, dinala ko sa di okay na kami. Hindi na ako sumulat. Ito sumulat pa Gusto ko aktuala na, wala na sulat. Ganun po yun. Kasi hindi talaga nakakatulong. Kapag yung isa,
pakawala ng salita, wag ka nang hayaan mo lang siya, mapapagod din yan. Ganun po. Kaya hindi talaga yun maganda. Ito po yung tanong. Ito yung itanong natin sa sarili natin. Meron pa ba tayong kinikimkim na galit na sumisira sa ating pamilya? Yun po yung tanong natin sa sarili natin. Kailangan, hanggat maaari sa magkakapatid, transparent kayo. Kami nga, 3 lang eh. Minsan may tampuan, pero light lang naman. Hindi naman kami dumating sa yung nag-away talaga. Ibang magkakapatid, nag-away, nagdemanda, nagbaranggayan, magkakapatid. Sana wag na tayong dumating sa ganung punto. Ayusin na kung hanggat maayos, ayusin na. Hindi na kailangang privately ayusin nyo. Kakapatid naman kayo, nanay mo, tatay mo. Alam mo, nalungkot nga ako. Meron akong nakilala. Pinabarangay niya pa yung nanay niya, tatay. Parang ang pangit, no? Nanay mo, pababarangay mo, tatay mo. Dahil lang sa lupa. Parang ang pangit. Hindi maganda. Pag-usapan. Kasi pamilya mo yan eh. Hindi magandang ayos tayo sa church. Pagdating natin sa pamilya, meron palang samaan ng loob. Pang-4 po na punto, maging mabait at mapagpatawad, sabi ni Paul. Sabi doon, sa verse 32, maging mabait kayo sa isa't isa, mahabagin at magpatawad kayo tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. The hardest things in life is to forgive. Lagi ko nga sinasabi yan, mahirap talaga. Pero pag nasanay ka ng kahit na ikaw pa yung sinasaktan, pinapatawad mo, okay lang. Kasi masarap yung tulog mo sa gabi. Kahit na ikaw na yung ginawa ng kalokohan, sinaktan yung damdamin mo, pero dahil nabubuhay nga tayo kay Kristo, kailangan natin magpatawad. The hardest thing, pero yun po ay may kapalit naman sa ating Panginoon. Sabi nga doon, ang pagiging mabait, mahagbagin at mapagpatawad, yun po yung key. Susi yon sa isang matibay na relasyon. Para po maging matibay ang relasyon, dapat nandoon po yung pagpapatawad at saka mahabagin tayo doon sa ating pamilya. Kung nagka-problema, pag-usapan. Konting lang yan. Kami namang magkakapatid noon. Alam mo yung kahinaan ng isa't isa, kung ano yung kahinaan, mamaya-maya, okay na uli, nagbabati na. May mga ganyang bagay na nangyayari sa atin. Kung paano po tayong pinatawad ng ating Panginoong Hesukristo, dapat din nagpapatawad tayo sa ating mga pamilya. Amen? Kasi po, minsan nagiging lamang yung sa mga kaibigan, best friend, pero nakakalimutan natin yung sa ating pamilya. Kailangan yung pamilya natin, pagdating sa pagmamahal, pagpapatawad, nandoon tayo naka-ready yung ating heart. Kahit ano pa yon. Siguro yung sama ng loob, lilipas lang naman yan eh. Pag-pray natin sa Panginoon, Lord, sana mapatawad ko na yung ate ko. Kasi, may mga bagay akong nakikita sa kanya na ginawa sa akin na nasaktan ako masyado. O yung kuya ko, o everything ng nanay mo, ng tatay mo. May kailangan po tayong ikumplituhin para maging maayos yung kalooban natin. Sabi doon, paano natin to i-apply, ipamumuhay? Number 1 doon, ipakita natin ang kabutihan sa maliit na bagay. Tulad po nung magpasalamat ka o sabihin mo, mahal kita. Nasabi niyo na ba yun sa nanay niyo, sa tatay niyo? Tay, mahal kita. Nay, mahal kita. Ate, love you. Minsan nagkakayaan pa sa sa GC na nga lang. Nahiya pa magsabi, love you. Love you lang. Pero alam nyo, sa simple word na thank you for everything. Thank you, salamat, mahal kita. Nakakapagpa, po yun sa ating puso. Yung pong ating heart ay parang, alam nyo, natatouch ka. Kahit na hindi ka nilibre ng malamig na kung ano man yung drinks na yan. Pero sinabihan ka ng mahal kita, salamat. Talagang parang minamassage yung heart mo na natutuwa ka dahil doon sa sinabi sa'yo ng kapamilya mo. Yun po ay nagpapakita na tayo ay isang ganap na ginagawa po natin yung forgiveness. Pangalawa po doon, maging handa magpatawad kahit na mahirap. Kailangan lagi tayong handa. Pag may nangyari sitwasyon, ihanda mo yung sarili mo na darating yung time, kailangan mo talaga magpatawad. Kailangan mo siyang patawarin. Pangatlo po, maging larawan tayo ni Kristo sa loob ng pamilya. Maging example tayo. Tandaan natin, we are Christ ambassador. Tayo po yung walking Bible, nakikita yun sa atin. Meron po ritong isang halimbawa na yung isang batang lalaki, nakabasag po ng laruan sa kanyang kuya. Yung isang laruan ng kapatid niya, nabasag niya.
Tapos akala ng kapatid niya, nagagalit yung kuya niya. Ngunit sabi po nung kuya niya, ito, i-highlight natin, sabi nung kuya niya, hindi nagalit. Okay lang, pinapatawad na kita, tol. Sabi naman niya, tinanong niya yung kuya niya, Kuya, bakit ang dali mo magpatawad? Sabi nung kuya niya, dahil si Jesus, araw-araw akong pinapatawad eh. O, di ba? Kaya po sa simpleng sagot na to, yung bata na-inspired doon sa sinabi ng kuya niya na dapat pala nagpapatawad tayo, marunong tayo magpatawad. Sa pamilya, mag-isa ka pa. Kasi pag na-apply natin sa pamilya, ganun din sa ibang tao, madali ka na magpatawad. Kasi natutuhan mo yun sa pamilya mo eh. Kaya importante rito yung forgiveness. Kapag ka may konting ayusin talaga. Sabi doon, may isang tanong, ito po'y tanong pa rin sa atin. Sabi doon, ako ba ay mabilis magpatawad o mabilis magtanim ng sama ng loob? Tanong niyo yan sarili niyo. Katabi mo, nagpapatawad ka ba? Ano yun, may bibiling ka ba? Kaya nga pag may bibiling ka po, sa mga tindahan, bigay mo na ng ano yan. Wala naman tawad dyan. Sasabihin sa'yo nung nagtitinda, ba't may kasalanan ka ba? Sasabihin, tawad ka ng tawad, sir, may kasalanan ka ba? Diba? Yung mga misis, mga nanay natin, magagaling tumawad yan. Misis natin. Neng, bigay mo na lang ito ng 100, parang ganon. Doon po tayo sa ating conclusion. Sabi ito, ng pamilya ay isang pagpapala mula sa Diyos. Ngunit kailangang pagyamanin natin ito. Yan po yung sinasabi doon sa ating teksto, sa Ephesians chapter 4, 29-32. Tinuturuan po tayo dyan ni Apostol Paul ng 4 na paraan upang mapatatag pa natin ang ating pamilya. Ang una po doon, magsalita ng mga salitang nakakapagpatibay, hindi nakakasira. Pangalawa, pamumuhay ng may kabanalan. Pangatlo, iwaksi ang sama ng loob at galit. At pang-apat, maging mabait at mapagpatawad. Sabi dito, may short story uli rito, isang example. Meron doon kasing isang pastor, nagtanong siya doon sa grupo ng mga kabataan. Sabi niya, ano ang sikreto ng masayang pamilya? Sabi ni pastor. Yung isang bata sumagot, pag-ibig po. Tapos yung isa pang bata nagsabi, pagsasabi po ng sorry kapag may nagawang mali, sabi nung isang bata. Yung pastor, natuwa siya na hindi niya akalain na sasabihin, may mga ganun palang mindset ang mga bata. Na kahit pala ang mga bata, nauunawaan nila na ang pagmamahal, pagpapatawad, at mabuting pananalita, yun pala yung susi ng isang matibay na pamilya. Ito po yung challenge sa atin, bilang isang pamilyang Kristiyano, sa atin. Pag-uwi natin, this week, sa buong taon na to, ito po, una, maglaan po tayo ng oras, ngayong linggon to, itong this week, magkaroon tayo ng time upang magpuri tayo sa ating Panginoon at pasalamatan ang iyong pamilya. Kailangan, hindi lang tayo laging hingi ng hingi. Okay? Kailangan, matuto rin po tayong purihin din natin at pasalamatan yung ating pamilya sa lahat ng nangyayari sa atin. Pangalawa po, kung may sama ka ng loob, lumapit ka sa Diyos at humingi ka ng tulong upang ikaw ay makapagpatawad. Hingin mo sa Lord. Mahirap talaga magpatawad eh. Pero pag giniling mo sa Lord yun, ibibigay niya. Pagka nakapagpatawad ka na, masarap na tulog mo. Wala ka nang iniisip. Bahala ka. Basta ako. Okay na ako dito. Ikaw, bahala ka. Importante po yun. Pangatlo po, ipakita natin yung kabaitan at pagmamahal na kagaya po ng ipinakita sa atin na ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin, we are walking Bible. Tayo po yung Christ Ambassador. Ipakita natin yun. Doon pa lamang sa ating pamilya, sa loob po ng ating pamilya. Sige po, tayo po ay pumikit at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa biyaya ng pamilya. Turuan mo kaming magsalita ng mga salitang nakakapagpapatibay. Alisin mo po ang galit sa aming mga puso at kami po ay magpatawad gaya ng iyong pagpapatawad sa amin. Pagpalain mo po ang aming pamilya upang maging patotoo ng iyong pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng amen. Palakpakan po natin si Lord. Salamat, Pastor Vlad, sa pagtuturo sa amin at pag-share ng salita ng Diyos about sa pagmamahal, no, at pagpapatawad sa ating pamilya. No? Ito ay practical na magagamit natin sa araw-araw. Kung paano natin magiging isang magandang halimbawa ang ating buhay bilang isang Kristiyano sa ating pamilya.
Okay, ngayon po ay dadako na tayo sa tithes and offering. Bilang pagpapahayag ng ating pasasalamat sa Diyos, ialay natin hindi lamang ang ating papuri, kundi pati ang ating mga kaloob. Ang ating mga handog ay ginagamit upang ipalaganap ang gawain ng Panginoon. So, magbigay tayo ng may kagalakan. Tinatawagan ko na po si Sister Rose para sa ating offertory. Salamat, Sister Helen. At nagpapasalamat din ako kay Pastor Vlad sa mga ipinarating na mensahe sa atin ng Panginoon. Salamat sa kanyang buhay na patuloy niya pinagagamit sa ating Panginoon. At tayo po ay magbibigay sa ating Panginoon kung paano tayo binigyan ng kanyang mga salita, kung paano tayo pinakain ng kanyang mga salita. Ganon din, ibalik natin sa Panginoon ang pagbibigay na tapat sa ating puso at na hindi nahihirapang magbigay sa Panginoon. At kung paano ang biyaya ng Diyos sa atin, ibalik din natin sa Panginoon ang biyayang ibinigay niya sa atin. Kaya tayo po ay mag-umpisa ng magbigay.
Purihin po ang ating Diyos. Good morning po ulit sa inyong lahat. So, maraming salamat po sa inyong pagdalo sa araw nito. Naway, maranasan ninyo ang init ng pag-ibig ng Diyos sa lugar na ito. Amen po ba? Naranasan po ba natin ang presensya ng Diyos? Ay, mahina. Tulog na po ba? So, naranasan po ba natin? Amen. So, narito rin po ang ating mga mahalagang paalala at gawain ngayong buwan. So, para naman po sa ilang mahalagang announcement, ito po yun. Salamat po sa ating leaders for today. Ang ating scripture reading, si Pastor Rafi Malang. Call to offertory or call to offering, Sister Rose Asas. Speaker natin, palakpakan naman po natin ang ating speaker for today, si Pastor Vlad Venus. Salamat din sa ating mga praise and worship team, ang ating song leader, si Vanessa Asas, ang backup, guitarist, bassist, yan. Sila Joseph Robic at LJ, pati na rin si Jasper. Salamat sa nag-devotion kanina, si Jenny Rose Vasquez. Next Sunday naman po ang ating tatayo o leaders. Sa next Sunday, ang ating MC, call to worship, si Sister Leisure Galito. Scripture reading, LJ. Call to offering, yours truly, speaker, Pastor Rafi Malang. At ang announcement, Leisure Galito na rin. Okay, ang ating mga activities, ganun pa rin, prayer meeting, huwag po natin kalimutan kung wala naman po kayong ginagawa. Sa bahay lang kayo. Join us sa ating prayer meeting every Wednesday at 8 p.m. Youth Small Group, Saturday, 4 p.m. Sunday School, mamaya po ito at 3 p.m. Ang sponsor natin, last Sunday is si Hendrik. Thank you, Hendrik. At ngayon naman, mamaya, Monica Fernandez. Si Ma'am Monica. Okay, okay, tapos na pala. Another announcement. Ayan, para sa mga youth uli, NCAF Youth February Fellowship, ang team nila ay Unstoppable Love. Date and time, February 23, after ng service. Ang venue, dito lang po tayo sa church. Registration fee, 25 pesos. Speaker natin, si Sister Annalyn Domdom. Ayan. Zone 2, post, Feb Ibig Fellowship. Ang team ay Fafol. Fafol. Date and time, March 16 at 2 p.m. Ang venue natin ay sa Jesus Holiness Alliance Church dito sa may Floodway. Registration fee, young teens ba? May category ito ba? Young teens, 10 pesos. Uy, wag po young teens na lang tayo. Young people, 20 pesos. At young pro, 30. Medyo mahal sa young pro, 30 pesos. Kasi mga nagtatrabaho na ito. Ayun, para sa mga youth yan, ha? So, and then, para sa mga men and women naman ng NCAF, meron tayong Love Fellowship. Or Love Day. Sa hapon naman to, mga siguro 3 or 4 p.m. Ganon, mga ganon. So, ito ay para sa mga men and women, di lamang po sa mga couples. Siyempre may mga din tayo dyan, mga women na walang partner. So, sila ay invited din natin, pati mga men. Ito ay sa February 16. Kailan ba yung February? Next Sunday na. So, ang ating, wala tayong registration dito, no? Madam President, walang registration fee. Ang dadalhin lang natin ay potluck po ito. So magdadala tayo ng food to share. So, yun lamang. Okay. Para naman sa music team, meron tayong meeting, short meeting lang mamaya after ng service.
So, yun lamang ang aking announcement at magandang umaga sa ating lahat. Sa closing prayer and benediction, tinatawagan ko po si Pastor Vlad Dennis. Tayo ay manalangin sa umagang ito. Salamat po Panginoon sa kalakasan. Salamat po mula kaninang umaga hanggang sa mga oras to ay sinamahan mo kami sa aming paggising. Kami nakarating dito ng maayos, Lord. Dalangin ko nga God sa buong isang linggong ito, samahan mo nga po kami, ang aming pamilya, yung aming mahal sa buhay, Lord. Sa aming mga nagtatrabaho, everyday umaalis ng tahanan. Sa mga estudyante, Panginoon, na pumapasok sa school, ingatan mo silang lahat, Panginoon. Lahat kami, God, umalis kami sa aming tahanan ng maayos, makauwi din kami, Panginoon, ng ligtas. Paging doon sa mga nagsisik ng job, Lord, we pray for them na sana matanggap na sila sa trabaho, magkaroon sila ng chance, Lord, na magkaroon sila ng hanap buhay na papabuhay, Panginoon, sa kanilang mga pamilya, God. At dalangin ko rin po, Panginoon, doon sa may mga karamdaman, pagilingin mo sa iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, Lord, ano man ang mga sakit, lalo na ngayon uso yung lagnat at sipon, trangkaso, Lord, we pray for healing, God, in Jesus' name. Ganun din po, Panginoon, sa mga may problema, mga nangangailangan ng comfort. Dalangin namin, God, na ikaw nga ay magbigay sa amin, Panginoon, ng lakas para mapagtagumpayan po namin, Panginoon, yung lahat ng mga pangyayari sa buhay namin. Even God, yung iba dito sa amin na merong samaan ng loob sa kanilang mga pamilya, sa kanilang kapatid, sa kanilang mga magulang, Lord, dalangin namin yung espiritu ng pagpapatawad, ng pagpamahal, at ng pag-unawa, Lord, ay ibigay mo nga. Naniniwala kami, God, na ikaw ang Lord, you are the God of peace sa aming tahanan, God. Salamat po. Even God, sa aming ministry, i-bless mo po kami, Panginoon, ang aming senior pastor and their family, maging sa aming CMT, lahat kaming mga leaders, Panginoon, nag-handle na small groups, maging yung mga tatay, mga nanay, lahat, mga young professional, even sa youth at mga bata. Lord, lahat kami, God, ilayo mo kami sa karamdaman. Alam namin, Lord, na mahirap magtrabaho o gumalaw pag may sakit. Dalangin ko, Panginoon, sana yung aming kalusugan ay maging maayos. Bigyan mo kami ng physical na pangangatawan na kaya naming gampanan yung maghapon na trabaho, Lord. Maging sa mga inanantahanan na nandun sa kanilang bahay na nag-aasikaso, Lord, we pray for them, Lord, na ingatan mo silang lahat. Maging sa mga bumabiyahe everyday, nagkukommute, gumagamit ng 4 wheels sa sasakyan at motorsiklo, Lord, ingatan mo kaming lahat. Hindi namin alam yung buhay. Life is too short, Panginoon. So, tulungan mo kami, God, na habang kami ay may lakas pa, nagagawa namin yung para sa iyong sa ikaluluwalhati mo, Panginoon, maging doon sa aming mahal sa buhay at pamilya. Salamat po, gamitin mo kaming gabay, gamitin mo kaming isang ilawan, Lord, na hindi naandap-andap, kundi nakikita kami, Panginoon. Kami yung nagiging tanglaw doon sa mga tao na nangangailangan ng katotohanan at ng salita mo. Lord, pinapanalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mula sa Diyos Ama na nagbibigay ng buhay, sa biyaya at sa grasya ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, at sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless us all.